the message, and then that's enough. Okay? The objective of our message this morning is to really have that deep encounter with God. Ngayon ato niya experience natin dito sa Ginoo na mas dalong mas tagaan pa din natin sa mas dalong na context. Okay? Hindi lang kita basta lang nag-comply lang kita. Okay? Araw kita nagsimba, kita na kita din, and we have the fellowship, then we have received the word, and then that's it. No. It doesn't end there. Okay? So that's the challenge. Nga luya ko ipalambot sa atin sa buong aga. And our passage nga pag-istorya natin is found in the book of Luke, chapter 18, verse 35 to 43. This is the story of a blind beggar. Okay? As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside, begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. In verse 40, sabi dito sa verse 40, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Sabi niya, Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. And immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. Okay? On this encounter, sa sino na bulag, ang pangalan actually sa bulag is Bartimaeus. No? Ang ginamit natin na text is found in the book of Luke. It can also be found in the book of Mark, chapter 10. No? The name of the blind man, nakita natin sa book of Mark, chapter 10, ang pangalan niya si Bartimaeus. Okay? So, how that blind man experienced a deep encounter with Jesus Christ, with the Lord Jesus Christ. So first things first, ano yung dapat natin na matunan? To the experience of this blind man. That's Luke chapter 18, verse 35. Says there, as Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside, begging. This is the first thing that I want us to realize. First is, we need to re-examine our spiritual condition. For us to experience a deep encounter with God, we need to first re-evaluate. Kailangan natin muna sa tanan i-examine ang atong spiritual stand, ang atong spiritual standing before God. Ano ba ang atong spiritual status? Okay? Ang atong nabi physical or financial status, we could, ano na siya ng visible, it is obvious. Makita sa tao. Diba? Or we can fake it. Pero kung ginatawag natin ng spiritual condition, we cannot fake it. Klaro niya sa Ginoo kung ano kita sa tubangan niya. We cannot deny it. Diba? Ang mga tao yan, pwede pa natin mag-bluff. That we are spiritually mature. And we are spiritually stable. Pero in the sight of God, we cannot hide anything. Diba? Transparent din ang tanan sa mata niya sa Ginoo. Klaro-klaro niya sa mata sa Ginoo. So that's the first thing. In order for us to experience a deep encounter with God, we need to first re-examine our spiritual condition. So today, sa blind man, hindi ang spiritual condition or hindi ang physical condition niya, physically ang story. So he is a blind man. Bulag siya. So since bulag siya, wala na siya sa ibang nabalaan niya yung muon. Kundi magpakilimos. Pero sa A-center point kung makalagaw kung dito sa 4th floor, may alam isang blind massage. So, may pang massage dito yung mga blind. Pero sa ilang times, sa ilang context before, ang walang din ang nabalans ang bulag. Kung bulag ka na ganit, wala na dahil, hopeless na dahil. So ang kaya lang din mo para mabuhit ka pa, para makasurvive ka pa, magpakilimos na lang. Okay? So somehow,
somehow in our spiritual state also, maybe we need to recognize what more do we need about God. Ano ba ang mas kailangan natin dira sa Ginoo? So the first thing also that we need to learn is this so-called holy discontentment. Limutan ko na lang sa word yung discontent, sa holy, yung word yung discontentment, para nga hindi ako ma-misinterpret. Kasi magagawa ko karoon din nga discontentment, nga si pastor nagtudlo sa discontentment. Hindi na siya biblical, wala kita sa Bible na you should be contented, di ba? Pero this is not about material discontentment. This is a discontentment of a spiritual encounter with God. Kung magaling hindi kita makontento sa ating encounter sa Ginoo na pag nakasimba kita, tama na. Okay? Pag naka-pray kita, tama na. No. Hindi kita dito mapunta. We need to have that spiritual or that holy discontentment sa ating nagkipuson. As the deer pants for the water, so the soul is thirsty of God. Kumbaga, we are the thirst for God should be continuous. Hindi siya nag-aunta. Di ba? Hindi siya bugto, hindi siya utod, tuloy-tuloy. We need to have that discontentment. Okay? Somehow, sometimes, isa ato na natin okay itaabi. Kumbaga, we don't need to have a deeper experience of God. Kumbaga, in our own context, kumbaga, amo na siya ang pinakadalo natin yung experience of Ginoo. No, we should not be contented with that. There are actually a lot of ways we could experience God more deeper. That every one of us could have a deeper experience of God. Sa dami na encounter ni Jesus Christ sa iyang time, may ari dito yung mga times siya na ang mga tao, makakagyan niya, pangunguyuan niya, maayon. Pero sa experiences niya, bulag yan ay mga iyang experience. Okay, kung magbulag siya, hindi niya makita si Jesus Christ, ginagamit niya iyang dalungan. So nang nagbatian niya sa mga nagkalas-kalas, hindi niya naman po siya, sino po siyang naglalagi, anong nagkakatabo sa palibot? Sige doon garagamo, diya sa palibot ako, kasi isang tao sa tupad niya, sige nga, si Jesus Christ mag-agi. At tapos pagkabati na nga si Jesus Christ mag-agi, nagsimbi ko sa layo. Yung Son of David, have mercy on me. Because there is a holy discontentment in his heart. Pero kung wala kita silang ginatawag ng holy discontentment sa ating nag-ibuson, wala hindi kita mag-search sa Ginoo, hindi natin kapangitao ng Ginoo. We stop there. We don't journey, we don't travel. We stop there, we settle. And sometimes we just become passive. Diba? Hindi kita nag-get involved, hindi kita nag-participate. Kumbaga, kung hindi niya bulag, wala siya nagkaroon ng deep desire to really encounter God, pwede siya mag-settle na lang magpabili niya bulag, magpabili niya mga pakilimos. Kaya siguro ang pakilimos niya sa isa kadlaw, guro mas dako pa ng income niya kaysa sa mga nagabatong sa minimum wage. Di ba? Nakakita ka mo sa itong nag-viral na badyaw ba yun? No, dako yung income niya sa pagpakilimos. Mas nakapatindog siya sa balay kung sa pagpakilimos. May sila ka pa. Magpakilimos ka na lang. Diba what I mean is yung point that you settle in your spiritual journey with God. Yung point na hanggang doon na lang yung experience mo. And you don't expect any further experience with God. You don't know. Hindi natin balaan kung ano pag ilang kaya sa hindi mo nga buhaton sa atin dahil sa dagsakay tinagulong. Another is, there's a so-called experiencing God in a whole new level. Kung wala ka sa may makita nga picture, kung ano na siya natawag na experiencing God in a new whole new level, maybe ikaw yun. Basta ikaw ito yung maka-experience ang unique experience with God. You know, not all the times God is doing a miracle. Hindi tanan ginagyan ni Jesus Christ, ginaayon niya.
No. That's a wrong context. No, kung basig na yung nagkapatid sa atin na tanan nga ginagawa ni Jesus Christ, di pang ayaw niya din. No. Hindi ako na siya ang context sa ministry ni Jesus Christ. There was once experience in a crowd. Kaya may aragit nga different experience in a crowd. Remember niyo itong pulo na may aras ng leprosy? Na nagsingkit sila kay Jesus Christ na ayuhon sila. Tapos sabi ni Jesus Christ, bakit mo dito sa pare? Kaya ang pare ang mag-declare sa inyo nga ayaw na kami. Pero sa naglakad sila, dito sila ayaw. But during their travel, going to the priest, they were healed. And during that travel, sa na-realize nila na ayaw sila, only one of them returned. Pero ang siyang wala nagbalik. Sa nag-ayaw na sila yan, nag-rejoice na sila, nag-involve na sila sa crowd. Okay? Nagkuha siguro sila sa certificate dito sa priest, i-declare na sila that you are healed, you are cleared, you can now join the crowd. Pero only one realized that this victory, that this healing, that this breakthrough na experience niya, he owed it to someone. And he returned to Jesus Christ to thank the Lord. Sino Jesus Christ? Di ba pulo kung ako kayo na isa ka na lang mo yung nagdalik? Di ba? We need to experience God in a more personal way. Hindi natin nga din-experience sa crowd, sa public, dapat kita. Pero how about your personal experience with God? So far, kung i-rate natin 1 to 10, on what level have you experienced God? Kung i-rate natin 1 to 10, have you reached 5? Have you reached 7? Have you reached 8? Have you reached 9? Or have you encountered God on that rate 10? Diba? There is still more room. Damo-damo pa sa space na pwede natin ma-experience ang Ginoo. Damo-damo pa sa space na pwede natin ma-encounter ang Ginoo. Let's not be contented on that level, on that chapter that we are experiencing God right now. Hindi na siya ang last chapter. Di ba? Para pa lang kita sa table of contents. Ginabadbad pa lang sa aton, ginawalin pa lang sa aton, puro na ka ng table of contents. That is not your experience yet. Kung experience mo na sa pastor na nagwali, experience na sa pastor. Pero hindi na yan yung experience. You have to experience it on your own, in a more personal manner. Di ba? Na ikaw, is yung first time, makatestify ka na na-experience mo, hindi ang Ginoo. Nakita mo din kung gaano ka maayaw ng Ginoo. Gaano kagamhanan ng Ginoo. Di ba? Nang ato niya pagsalit na paglaundra sa Ginoo, hindi niya mawala yung pulos, hindi niya ma-experience siya. Kaya ang Diyos natin buhi, ang pinag-declare natin, ang Diyos natin buhi, ang Diyos natin matungod. Pero na-experience siya ng Have you experienced God? Have you experienced your God in your life? Okay? So for us to experience God, we need to sometimes unlearn and let go. There are things na kailangan natin i-unlearn and i-let go. You know kung ang kamot natin puno sa tanan nga bagay sa kalibutan, pusok-pusok na niya ako yung boses ko. Kung natin na kamot puno sa dako lang nga bagay, kung may ihatag ang Ginoo sa atin, natin sa kamot niya, dapat. Di ba? Para mabago natin ang ihatag sa Ginoo, para na-experience natin ang Ginoo, we need to unlearn. We need to let go. Para makapta natin ang kamot sa Ginoo. Para ma-experience natin ang Ginoo. The challenge for us is yung tendency natin nga pag hindi galing na hatag ng ato yung ginapangayon, pag hindi natin mabato ng ato yung ginapangamuyo dito sa Ginoo, tendency natin maging dahil sa plan B. Human tendency, human as we are, pag hindi galing na tuman atong plan A natin, automatic din plan B. Remember the story of Abraham and Sarah? God promised them an offspring. Nga magdamo, sila na daw baras niya sa higat sa dagat. Ang walang promiso sa Ginoo, nga ang imo lahi, magdamo nga daw parehas ang bituon sa langit. Nga daw hindi mabilang. Ang walang promiso sa
ready to have a son or a child. So, anong ginamit ni Sarah? Sabi niya, Abraham, tulog ka dito sa ako ni slave. Kaya kung makabuo ka mo sa bata, kabigo na ito niya ang bata niyo, bata na ito. Kaya na siya siguro ang kapatid sa kung isasindi mo sa akin. Wala natin kung ano natabo. Worst scenarios follows next. And that consequences reaches to our own generation today. Di ba? Grabe ang impact sa wrong decisions. Grabe ang impact sa hindi pag-yield at pag-wait dara sa Ginoo. We need to erase something. We need to unlearn something. We need to let go of something. Maybe God is asking you to let go of something first. We've been praying for the Lord to bless us na hindi natin gina-let go ang isa kabagay na pangayos ang ginawa sa atin na buyan natin. Kumbaga, we are living this kind of life na hindi pleasing dahil sa Ginoo, pero nag-expect ka lang Ginoo magpakamayo sa atin. We are living a wrong way and expecting the same result for our Christians, for our followers of Jesus Christ to be ours also. Nga kung natong mga experience yan sa iba, naging bless na sa Ginoo, bless ka man. Pero ang lang na paglakad na dahil sa Ginoo is pleasing to God. Maybe God is asking you for something to let go, something to unlearn, something to erase. Do not settle. Do not be contented with your spiritual states today. There are still greater space to learn and to have a deeper encounter with God. This is not the last chapter. Maybe we are just entering the first deeper encounter, first chapter of our deeper encounter with God. How about there's a Psalms chapter 139 verse 23 to 24 in New Living Translation. Sige na, search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. Lord, kung may ara, tanawa nga ko niya dibuso, Lord God. Tanawa, Lord, ang ako niya motives, Lord God. Tanawa nga ako niya desires, Lord. Tanawa nga ako niya intentions, Lord God. Kung may ara pala sa ako niya dibuso, Lord God, na offending niya para dala sa imo. Kag kung may nakita ka, Lord, na may ara ng mga bagay na offending para dala sa imo, Lord God, please inform me, Lord God. Ipahibalo sa ako, Lord God, basta hindi lang ako aware. Diba? Hindi ko nabalaan na harap na bagay na ginahimo ko. Halip ko sa ito, abit ko na ayaw sa inyo, galit mo nakaka-offend na galit sa inyo. Remember, during the time of Jesus Christ na ara siya sa Pixar niya ministry, ang mga tao na nag-aupo sa iya are not criminals, are not drunkards. Huh? They are not kidnappers. They are religious people. So it's hard no kung araw sa fix ang ating pagka-religious, tapos ano ganito nagabalabag sa ato para na mas na-experience natin ang ginawa sa mas madalang pagit. We need to sometimes learn something that we are expert of doing. And trying to allow God to do something new sa inyong mga kinabuhi, sa ating mga kinabuhi. Our God is our God of limitless possibilities. Di ba? Our God is greater than anyone, than anything that we could think about. So, ang ating lang tawag kita yan, ang ating pagkaintindi, ang ating understanding, ang ating expectation has limits. But our God has no limits, has no limitations. So we should not sit there. That's the first point. Okay? The second point is, so ano itong first point natin? Wala akong mag-take note na. First point natin is we need to re-examine our spiritual condition. Para mabala natin kung hindi kita dapat, din bala dapat ang kailangan natin i-improve. Di ba?
So second is, you need to also, Madrasa Luke chapter 18 verse 39, those who lead the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Ano yung second principle na kailangan natin learn? For us to have a deeper encounter with God, we need to respond in faith with action. Hindi lang siya puro lang pagtuo. Kailangan may himuon ng kita. Okay? So, dito mabasa natin na sa nagtawag na siya kay Jesus Christ in verse 38, nagtawag na siya Son of David, have mercy on me. Maluhay ka sa akin. Yung word ni Son of David is acknowledging Jesus Christ that He is the promised Messiah of the Old Testament. Okay, that the Messiah will come from the Son of David. So he shouted, Son of David. He shouted, Messiah, have mercy on me. Maluhay ka sa akin. So in verse 39, dinipunggan siya sa mga church leaders. Nag-crowd sila Si Jesus Christ, upod sa mga disciples niya, upod sa mga Christians niya, nga naglakas sa iya sa crowd, may nakita ang bulag, nagsinggit ang bulag. Siling ba sa bulag, Ginoon, buligi ako, maluhay ka sa akin. Siling sa itong mga nag-upo dito ka, hipos da, walang mo na yung program ka ni Subong. Mali ka di karoon, dito kita diretsyon na sa akin yung program, nakasulat na din 8:30, dito na kita dapat. Sorry ka na. What I mean is, more than to be program mentality, ng nakamindset na ito sa program natin. Hindi natin pag-disregard to be a person, yung person mindset also. More than the rules, we should also consider our relationship. Hindi dapat magpangibabaw ang rules over our relationship. Hindi dapat magpangibabaw. That's from the group of Christians. Who led the way? Those who led the way, rebuke him. Sila ba ito natin dito sa bulag? Kaya ginabalan siya mag-hipos ka da. Diba? Pabilig ka lang yan ang bulag, makuntinto ka na lang sa pagkabulag mo. You don't have a chance to experience God in a deeper sense. Wala ka na yung chance. No. Rather, you shouted all the more. Hindi siya na-discourage na may nagambal sa iyang Christian na magsimba-simba doon. Diba? Wala kayo yung mga sa magulit, wala kayo yung mga sa maamot, no? So, hindi siya nagpapigil niya, sumbag siya niya ako, nagpakapalukag siya. Diba? Hindi siya na-discourage. He never gave up. Rather, he shouted all the more. Nagkaroon din sa simbahan para ma-experience siya ako yung Ginoo yan. Hindi ko yan din nagkadto para mamusip ang mga tao din sa sunod. Nagsunod ko rin yan, ginapangita ko yung Ginoo. That should be our heart. In order for us to have a deeper experience with God, we need to seek God. More than the message, more than the preacher, more than the choir, more than the praise and worship. Seek God. Then we can experience Him more deeper. Tayo gamit niya, di ba? Amo na lang, taga naman kita lang. We are all distracted. Kaya hindi na natin makita ang presensya sa Ginoo. Hindi na natin nabatian ang ginapag-gusto niya sa Ginoo sa atin. We miss one Sunday already. Di ba? Pag ma-distract ka na, wala ka na, nagdala ka na dito sa mga nakita mo, dito sa sunod sa simbahan. So nagawas ka na ang bit-bit mo, kagatunan mo, at umalis ang pastor. Di ba? I don't want to use that as an excuse na tao lang kayo kung saan magkamali, di ba? Mali ang delivery, mali ang grammar, mali ang pronunciation, di ba? Pero hindi kita dito mag-focus. Mag-distract, yung gusto mo experience. I want to teach you another ng style of taking down notes. Kung hindi nyo gusto ang ginadeliver na message or yung points, tapos God is impressing you another points, ano ito isulat mo? Di ba kung hindi namin ang pagkahatag sa pastor sa message or some points, kung ano itong ina-experience ang Ginoo sa inyo, ano ito isulat mo? That's my style of taking down notes. Hindi ko bigyan na take down kung ano itong nakasulat sa ating screen, ano nag-flash sa ating screen. Rather kung do, ano itong ginaspeak sa Ginoo sa akin, ano ito yung ginasulat ko? You see? At least hindi ka distracted, hindi kayo nabuyo ka na dito sa kung ano mali sa pastor ng duwan.
kung mali ang grammar niya, mali ang pronunciation niya, kung di nakapokus ka sa atong message, hindi mo ginagad sa iyong sumaan. It's between you and the Lord, more than anything else. Okay? So we need to be not like that person. Kaya nag-rebuke niya kagalang baga, hipos ka na. Rather, we would be that person niya. Nothing stops us. Wala tayo sa pakialam sa palibot natin, wala tayo pakialam kung anong gina-encounter sa ibang nila, kung natin yung gina-isip niya kung ano ang gina-experience siya natin sa Ginoo. Okay? So another one is, makita natin na we could learn from this person sa bulag na tao, si Bartimaeus, that he is unstoppable. Gusto niya din siya ma-encounter kag experience siya yung Ginoo. So that should also be our attitude. Hindi kita nagpapagong, hindi kita nagpapapigil. Kung mag-worship gani, isinggit-git. Hindi pa ginagawa ang boses mo. You know, may isa ka series na tanaw namin sa Korean series. Ano na kay drama naman. Mayroon ito mga prison playbook, no? Kung story na asa sa prison, the whole time sa story asa sa prison. You know, ditutuan siya kaya tungod sa, grabe siya kasikat during this time. Hindi siya real story sa k-drama lang. Nang grabe siya kasikat dito sa story. Tapos sa sobrang niya kasikat, there was a crime na natabo. Ang sister niya, I believe ang sister niya nang muntik na ni-rape. So, he defended his sister. Kasi tungod din ginapinan niya o ginubuligan niya ang sister niya, napatay niya yung criminal. But the law convicts him. So nakulong siya. Grabe kumbaga, nag-shift din ang life niya from someone who is grabe, gina-look up sa tanan, tapos ara na siya dito, bigla na lang sa prison. And everyone na paupod niya, tanan-tanan dito, mapaupod niya, puro tanan kriminal. Kumbaga daw, tanan-tanan dito, makita niya lang, hopeless na lang. So, his heart was full of discouragement. Pero praise God, dito sa ilang mga prison, may aragid niya mga weekly Bible study, kung may weekly din na simba. So, gusto niya mag-agsin, hindi nag-join siya dito sa simba. And you know, one of the church goers there, hindi niya actually man gusto magsimba. Pero hindi required sila magsimba, nagsimba sila talaga dito. Pero sila niya din sugid niya kung ano sekreto niya, kung nagasimba siya. Sila niya, you know, diri lang sa simbahan niya, or diri lang sa amin na time na during na nagasimba, pag mag-praise and worship, this is the best time to shout! Sila niya, sa nagasimba, talaga nagasimba na sila, kasi yung gitaan dito natin, ginarinis yung kaugot nila, isinggit niyo. Kasi nga natin mo, batian sa live. Let's be unstoppable. Ang itong message kayo nasa choir natin, I am not ashamed. I am saved, I am not ashamed. Hindi ko yan nakahuyang, hindi yung isinggit ko yung Diyos yung nagluwas sa akin. Yang ako, nagapadayo na nagkakabuhi sa buong tungod, inatanan sa bulik sa Ginoo. Tungod ang ginumayo sa akin. Diba, let's declare it. Let's not stop there. Kita abing mga baptist, tungod kayo, hindi kita Pentecostal, hindi kita yung nagawaras-waras, dito yung dalagang-dalagan, siya baba, jikas, wala kita sa kamas na eh. Diba? That doesn't mean, hindi na kita mag-experience mo, whole lot more. Nga may aral ko sa mga space na pwede natin i-experience yung Ginoo. Siguro mapatihan ko sa mga praise and worship na kung magkantaya, pag-worship para sa tubang, kasi hindi tayo ko sa tubang. Kung bisa siguro gaka-distract mo sila sa akin, okay, I really shout with my voice na dayawang din ang Ginoo. Diba? This is your very moment to express. Diba? Kung nagatugi kita sa Ginoo, kita natin. Let's not be ashamed. Another is, amo yung heart sa Bulaga, it is now or never. Diba may kanta na siya nga sina? Pag sino ka ba magkanta? It is now or never. Hindi chance na natin yung na-experience siya ng Ginoo. Hindi natin siya ulatong niya dito pa natin isa sa langit, na-experience siya. Ibang feeling kong experience siya natin ng Ginoo. Doon mismo sa asin nga kabuhi. It is now or never. It is here or not. Kung matapos man ang kabuhi natin, hindi natin na-experience siya ng Ginoo. Para
pareha sa experience sa sininga bulag, sayang, we miss the point. Nato na experience na hindi kita makahimo sa testimony nga. Sige, di ba? That your trials become your testimony, your test becomes your testimony. Your pain becomes an encouragement to another. Siguro may mga struggle kita, ginahipos lang din nato. Pero when you have overcome your struggle, share it to someone. Diba kung malampasan mo na yung mga dinaagyan, share mo na sa iba. Kaya basta ang dinaagyan mo kung nalampasan mo na, ang iba na present pa na nila. Kung mag-aani mo nga present, or ang mo nalampasan na, natapos mo na yung trials, sa iba niya present nila to, ginagawa pa lang din. They are at the point that they don't have any idea how to go out from that season. Hindi nila balang kung paano kagawas. Anong ginimo mo? Anong ginimo sa Ginoo sa mga nakagawas kita? And of course, we need to have a deep humility. Ang ato nga deep need of God that without God, wala din sa mga pulos ang ato nga tanan niya pagparing kami. Maybe sa tanaw natin, doon namin na nangagi natin, doon sa tanaw natin, doon nag-umwad man kita. Pero at the end of it, makita natin nga umwan, ganun lang, di ba? Dulat dahil tanan. So in deep humility, sinisang vlog, Son of David, have mercy on me. Ang ako niya tanan niya paglaon, Lord, aral lang din sa imo. Pag wala na sa iban. Jesus is His only hope. So to us also, to every one of us, we need to have this attitude of becoming unstoppable and thinking that this is only our chance today to encounter God, not later in heaven. In this lifetime, we need to seek that encounter with God. Shout all the more. Diba? Singin mo mag-igano, hindi ka magpapagong, hindi ka mag-discourage, and think again that Jesus Christ is our only hope. We cannot find it to someone, to somewhere, but only in Jesus. Hindi natin pag-isipin niya si Jesus Christ lang makasabat sa natin yung mga panganguyong, mga spiritual matters lang. Pero kung mga financial na gani, kung emotional na gani, kung mga other problem na gani, ginaset aside natin si Jesus Christ. Kaya kaya lang Jesus Christ na yun sa atin kung mga spiritual battles lang, kung may mga sakit lang. No. Jesus covers all the aspect of our lives. Tanang-tanang niya aspect sa mga kabulit. Tanang-tanang niya bagay. All cast all your cares. Not portion of your cares, not some of your cares. All of your cares. Jesus Christ's Lordship is all over. Covers all aspects of our lives. Hindi ka magsalinga sa mga pastor na or sa mga bagay lang na espiritual. Pero kung regarding sa business niya, regarding sa finances niya, kaya ko na rin. Kung regarding sa relationship, kaya ko na rin. No. Jesus Christ's Lordship covers all aspects of our lives. I'm addressed at James chapter 2 verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without dead deeds are dead. Ang kabuhi, ang lawas na wala sang hangin, patay na siya. So also, kung kita nag-declare na may pagtuo kita sa Ginoo, pero wala kita sa buhay, it's dead. Kita natin ang bulag, he shouted all the more. Diba? Hindi siya yung nagpapigil. So we need to respond in faith with action. We need to do something. We need to do our part. And lastly, lastly, sa Luke chapter 18 verse 40 to 41, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came here, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" Wow. Do you want to hear Jesus asking you? Gusto mo ba lang mabatian lang si Jesus Christ, magpundo man sa kabuhi mo? Punduhan niya kasubong or buwas sa sunod nga daw kung pagpaputod ka ni Jesus Christ, anong luyag mo nga buhatin ko sa kabuhi mo? Lord, I want to have a deeper encounter with you, Lord. Hindi ko luyag, Lord, niya. Hasta lang itutog lang din, Lord. Hindi ko makontento si Lord. I want to experience you more in my life.
hindi lang enjoy yung simbahan niya. Isa sa pagawas ko sa simbahan, Lord, gusto ta kang experience siya. So that's the third one. We need to receive Jesus' instruction. What do you want me to do for you? Anong gusto mo nga buhaton ko sa kabuhin? Okay na ko, Lord. Okay na ko, Lord. Contento na ko, Lord. Ano na lang, Lord? Sinuloy naman, Lord. Si B-boy naman, Lord. Ay, sila naman, Lord. Okay na ko, Lord. No. What do you want me to do for you? You know our God is a personal God. He's a personal God. He wants to build a relationship with us. Di ba? Gusto sa hindi naman makabuild sa relationship sa atin, hindi lang basta relasyon, hindi a deeper relationship. Kasi sa atin man end, sa atin man part, hindi kita makontento nga kung may ginapangayon kita dito sa Ginoo. Kag nakuha na nato, kag nabato na nato dito, we cut the connection. Pray kita sa hili sa Ginoo, tapos naayo ka, tapos wala na. Ginutog mo na dahil ang connection sa Ginoo. Gin-block mo na siya dahil sa iyong mga cellphone. Gin-block mo na siya, gin-unfriend mo na siya dahil sa Facebook, kaya kinaayo ka na. Hindi dapat ang sila. Again, the story of the 10 lepers, itong pulo karoon, nga sa maayo itong siyam niya. Wala na, diretsyo na dahil sila, nag-disconnect na sila kay Jesus Christ. We don't need you, Jesus. We just need to be healed. On our end, dapat yun man ang gusto ng ating attention. Diba? Because Jesus Christ wants to really build a relationship with us. Hindi na siya kutub lang dito nga, ihatag niya kung anong ginapangayon natin. What do you want me to do for you? Tapos after that question, okay Lord, goodbye. No. Wala natin dito sa next na mabasa natin, okay, as I said earlier, Jesus' Lordship covers every aspect of our lives. Ang sa Luke chapter 18, verse 42 to 43, Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus. Nabatang niya iyang pangayon. Hambal niya, Lord, gusto ko makita. Sabi niya, makakita ka subong. Ang imo nga pagtuo ang mag-aayon sa imo. Kad nakakita siya. Sa nakakita siya, nagsunod na siya kay Jesus Christ. That should be our heart. Hindi matapos dito sa kung ano, hindi pa makakita Jesus Christ, anong gusto mga pangayon kay Jesus Christ, kaya ginhatag niya, dito lang kita magutak. No. It doesn't stop there. It should be continuous. Dapat, it follows to follow Jesus sa ating nabuhay. Or maybe this morning, or maybe at this state of your life, hindi mo kinanglan niya na magkaroon sa ginatawag na breakthrough. I want to share you the third person of the story. Okay? Ang common nga person or two major characters sa story is Jesus Christ and the blind man, Bartimaeus. Pero you know, isang din-share nga mangyayari, nag-vision kami sa planning last Friday. And after the pandemic, bugay kami wala nag-planning session, though we continue our couples ministry. Pero last Friday lang yung officially yung nabalikan sa yung professionals namin. You know, one of our friend, nagambal siya nyo, kuya, na-miss ko dito sa part niya ng nagambal si Jesus Christ dito sa verse 40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Okay? Sa nag-agi si Jesus Christ, nabatiyan siya sa bulag na nag-agi sila, nagkakamukha-mukha, tapos nagsinggit siya na, Son of David, have mercy on me. Sa nabatiyan ni Jesus Christ yun, wala siya nagpundo, tapos nagpalakitik sa bulag. Okay? Ang ginimang ni Jesus Christ, He ordered. Kung mag-gintap siya dito ng mga disciples niya, tawag itong bulag, dala siya dito. Maybe we are not that blind man, pero maybe we are the third person. Naginasuko ni Jesus Christ to bring that blind to Jesus. Kung hindi man natin kinahanglan ng breakthrough sa ating kinabuhi or spiritual breakthrough sa ating kinabuhi, maybe we are the instrument. We are God's instrument for someone to experience Jesus Christ firsthand. Amot siya isa ka third person na gusto ko. Pero may isa ka third person dito nga ginambal dito, di ba? Ang ginubra nila yan, gin-review nila yan, iganta nila ganit yung bulag. Tapos ginambalan niya, hipos kada. Another third person, mabasa natin dito sa verse 43.
immediately he received his sight, okay, and followed Jesus, praising God. Another third person here is, when all the people saw it, they also praised God. This is the another third person. At ang mga tao yung nalimpay wala sa success sa iban. Hindi sila inainggit niya, ay, grabe siya, nakakita siya, dapat kami man naka-experience kung sila hindi ako ng heart sa ibang na tao. Inis na yan, ay, nakakita siya, grabe, praise the Lord! Namalipay ka tayo sa kadalagan sa iba. We are also rejoicing, we are also happy when someone are having their answered prayers. Nang gina-congratulate natin, we are happy for them. Maybe we are that third person. So all the solutions here, naaral lang din makita natin dito sa Ginoo. Pag kung hindi makita ang nagatinahan lang din dito sa Ginoo sa buong para maka-experience some breakthrough, maybe we are the third person to gather people and to bring them to Jesus Christ, for them to experience Jesus Christ firsthand in their lives. As we close about John Piper, Pastor John Piper sabi niya, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ang Diyos daw mas malipay sa atin na kanyang buhay. Mas mahimaya siya sa atin na kanyang buhay. Kung ma-realize natin sa buhay natin, ang Ginoo lang ang makasatisfy sa atin. Kaya wala na sa inyo. So take this challenge to really go in your lifetime to have a deeper encounter with God. A deeper encounter.